Amen? Gusto niya na ikaw mag-increase ka na mag-increase at mas makilala mo siya ng makilala mo siya. Amen? Na mas malalim pa. Naalala niyo po yung encounter ng mga disciple nung may nilapit sa kanilang bata na may sakit, tapos hindi mapalayas ng mga disciple yung karga nung bata. Naalala niyo po? Nabalitaan niyo po ba? Napanood niyo sa Channel 3, verse 33? No po? So, naano po natin, nabasa po natin yon, and doon sa encounter na doon, nakita natin na hindi nila napalayas, tapos lumapit si Jesus. Ang sabi nung tatay, nung bata, nung magulang nung bata, sabi, hindi mapalayas ng mga alagad mo yung demonyo sa aking anak, kaya sa iyo ko nilalapit. Tapos yun si Jesus, nilapitan yung mga disciple. Ano yung word ni Jesus doon sa mga disciple? Hanggang kailan ko kayo pakikisamahan? So in short, hanggang kailan nyo pag-aaralan ako? Hanggang kailan nyo ko titignan? Hanggang kailan ako mananatili dito para kasama nyo? No po? Sa madaling salita, kailan kayo matututo? Amen? Amen. To, nilapit sa kanya ang bata, and then in 1 second, lumayas ang bata. Lumayas yung karga ng bata. O, di po ba gumaling yung bata? Hindi, tinignan ko lang kung buhay pa kayo. Yan, nagtawanan kayo. No po? Yun lang pala ang kailangan. Oh, Dek, bago ulit yung joke na yun, ha? Dek. Oo, kasi pag nakakabanggit ako ng joke na luma na, nakukondem ako kay Dek, eh. Pastor, mga joke mo, luma na eh. No? So, amen. So, kailangan nating alisan yung mga elementary teaching. Yun, ho. Elementary teaching. In Galatians chapter 4, verse 3 to 7, nasabi po dyan, in the same way, we also, when we children, were slave to the elementary principle of the world. Tayo daw ay nakakulong sa mga pambatang prinsipyo ng mundo. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of women, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Tingnan niyo po, no? Grabe talaga to. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. No po? Crying, tingnan niyo po, no? Crying, nasaan na ba ako? Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if you're a son, then an heir through God. So po, our topic for tonight is the heavenly grace. Ayan. The heavenly grace. First time ko yatang mag-PowerPoint ngayon. No, pasensya na po kayo. Yan lang po yung nakayanan po nating PowerPoint. The heavenly grace. Na po, level 3 na po tayo. Amen. So, ang gusto ko pong mangyari, mga kapatid, no po, to understand ano ba yung aking sinasabi in 3 weeks, no po, pantatlong linggo ngayon, ano ba tong mga malalalim na salita na ito? So in short, talagang hindi po ito maiintindihan ng mga nananatili sa elementary teaching. Nag-start ka pa rin, nandun ka pa rin, nag-i-still ka pa rin sa elementary teaching. So yung mga sinabi ko ng first, Tuesday, and second, and ngayon, sasabihin ko pala ngayon, ito po ay hindi na po gatas. Sabihin mo sa katabi mo, hindi po gatas. Ito po ay karne. Na po? Sabi ni Bea last Saturday, kape. So, hindi na dapat kayo umiinom ng gatas. Sabi niya, di kape. Boom, patay. Karne. So, in short, hindi na po pambata. Ito po ay pang may wastong gulang na sa Panginoon.
na po, nasa tamang edad na sa Panginoon. So, and I pray na maintindihan niyo po ako. Huwag kayong mag-alala dahil ang sasabihin ko po sa inyo, pinipilit po natin, pinagsusumikapan po nating mapag-aang. Ano po? So, and next, in Hebrews chapter 6 verse 1, next slide, sabi diyan, therefore let us live the elementary doctrine of Christ and go on the maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Amen. So maraming paalala. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na bata. Na po? So karamihan, mas marami po sa atin, I believe, nasa 2 years na, sino po dito, 1 taon na sa Panginoon, 2 years, 3 years, so yeah, merong mga, wala akong kausap. Sino po dito, matagal na kay Lord? Yung mga matagal na kay Lord, yeah, marami naman pala, ano kayo eh. Yeah. Sino po dito yung kaboborn again lang? Si Micah, kaboborn again lang. Oh. Na born again. Sino po dito? Mga na born again. Amen. Yung mga nag-backslide na nanlamig pala. Sorry, nanlamig. Yan. Mga nanlamig at mga bumalik. Ano po? Sabi nga ni Gary Valenciano, kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Amen? Kanta yun para sa mga nanlalamig. So, okay, in the last 3 weeks, we talked about the mark of grace, grace of the cross, and now, the heavenly grace naman. So, in this topic, we will learn how God teach us how to have a heart like Him, despite of the bad character of other people in our lives. Ano po? Paano tayo magkakaroon ng puso na kagaya ng kay Lord sa kabila ng mga masasamang tao na nasa paligid po natin? Ang hirap niyan. Amen? Ang dami ng sinabing mali tungkol sa iyo, paano ka pa rin magkakaroon ng puso ng kagaya ng kay Lord? Amen? #hugot. Amen? How? Sino po dito kapag may nakasakit sa'yo, natutuwa ka? Amen? May nakasakit ng iyong damdamin, puso at isipan, apektado ang buong mong pagkatao, tapos nakangiti ka pa rin. Amen? Ang hirap. Now, pag-uusapan po natin yung paano tayo magkakaroon ng puso na kagaya ng kay Lord despite of the bad character of every believer. Believer pa yun, no? Bad character na po ng mga taong nakapaligid po sa atin. So, many of us didn't know na namumuhay na tayo sa character na hindi tama, lalo na pagdating sa ibang tao. Na iba naman kung paano tayo tignan ng ating Panginoon. Ano po? Ibang-iba ka tignan ni Lord. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Masama man ang ugali niyan, iba tingin ni Lord dyan. Amen! Are you there? Okay? Manda po kayo dahil ang mga susunod na palabas ay rated PG. Ano po, no? So, magandaan po natin ito. Luma ba yun, Brad? Luma. Yung joke na yun. Bago. Medyo bago. So, ang hirap. Pero kapag kasama mo si Lord, ang dali. Ano po? Amen? Pag kinonsider mo si Lord, madali. Why? Si Lord nga, pinakita niya yung grace niya. What more pa tayo? Amen? Amen. Amen. Next slide. Sabi dito, tingnan niyo po. Thus it is written, sabi, the first man, Adam, became a living being, and the last Adam became a life-giving spirit. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, 2 Adan ang tinutukoy ko po dito. Tama? Isang first Adam became a living being in Genesis chapter 2, in Genesis chapter 1.
1, 2, and 3. Ang tinutukoy po dyan, yung Adan na nagmula po sa pagkakalika sa tao. Are you there? Ang unang Adan daw became a living being. No po? Siya po ay binuhay. The last Adam became a life-giving spirit. Yung last Adam daw, siya daw po yung magbibigay ng buhay. Amen? So, but it's not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. 47, the first man was from the earth, a man of dust. Sabi mo, a man of dust. A man of dust. The second one is man from heaven. Amen? So, nahuhulaan nyo na kung sino yan. Amen? Nahuhulaan na? Verse 48, as was the man of dust, so also are those who are of the dust. Tingnan niyo po. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, tayo po ay pinanganak sa image ng man of dust, si Adan. Are you there? Are you there? Lahat po tayo ay nagsimula sa kanya. Tama? Meron po ba dito nagsimula sa unggoy? Panginoong kong banal, papa-opisina ko po kayo kay Mami Marge. No po? Ay, deliverance yan. So, kailangan, hindi, lahat po tayo nagmula kay Adan, tama? So, sabi dito, just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. So in short, kasi nga, si Adan kinreate after likeness of God. So in short, bago pa natin naging kamukha si Adan, naging kamukha mo na si Lord. Amen. So sa tuwing titignan ka niya, para siyang nananalamin. Amen. So kung ano yung karakter na meron si God, yun yung karakter na ibinigay niya sa'yo. Amen. And that is the grace of heaven. Are you there? Ugali, ito yung ugali ni God. Kaya nga the heavenly grace. Ito yung ugali ni God na nasa langit. Ang ugali niya, titignan ka niya sa napakagandang figura. Napakagandang imahe. Hindi niya titignan yung pangit sa'yo. Never. Dahil kapag sinabi mo na pangit ka at pangit yung katabi mo, para mo na ring sinabing pangit ang lumikha sa'yo. Amen? Hindi lang po mukha ang tinutukoy po dito. Pati po sa loob. Are you there? Dahil si Lord po kapag kumilos, wholeness, buo. Hindi lang po panlabas. Inaayos niya pati loob. At never siyang nagkamali. Never nagkamali si God. Pastor, nagkamali sila Adan. So in short, nagkamali si God. Ang sabi nila, iyon daw po ay free will. Amen? Kinain nila yung bunga and then nagkasala ang tao. Tama po? Talagang tutok na tutok sila lahat sa akin. Hindi ko alam kung sino mga inaantok at mga yung ginagrasp yung aking sinasabi. Amen? So nagkasala ang tao, so ibig sabihin, pastor, hindi perfect, hindi maayos, because of the free will, the word free will, no. Ulitin ko sa SOR, nasabi po natin to. May tiwala sa iyo si Lord. Hindi dahil sa free will. Ito po ay dahil sa authority na binigay niya sa iyo. Amen? Because of the word, let them. Paulit-ulit tayo. Let them have dominion. So in short, binigyan ng authority ni Lord ang tao to domain the earth. Not Satan. Are you there? Yun yung gustong-gusto ni Satanas na makuha, yung dominion, yung authority, pero hindi niya nakuha. Ibinigay sa'yo. Tignan mo katabi mo.
Sabi mo sa kanya, sa'yo binigay. And that is the grace of our Heavenly Father. Amen. Binigay niya sa iyo yung grace, binigay niya sa iyo yung authority to domain everything na nakikita mo at wala nang ibang pwede pang magpabago sa mundo kundi ikaw. Hindi sinabi ni Lord, let us. Paulit-ulit ako, no? Sinabi ko na po ito nung last SOR po natin. At para lang naman din po doon sa mga hindi nakaka-attend sa SOR. Hindi niya sinabing let us, ang sinabi niya let them. So in short, hindi in-include ni God yung sarili niya. Hindi niya sinama yung sarili niya to bring revival on earth. Don't misinterpret my word. Amen? Dahil po yun sa authority ng langit na ibinigay sa tao. That's why, kapag nagsalita ka, nagkakaroon ng kapangyarihan. Amen? Napapansin po natin kapag may dinidelivered sila Mami Marge, di po ba? Yung mga demonyo lumalabas. Tama? Ang tawag po doon, authority. You have a power over ng enemy. Walang kapangyarihan ng enemy sa iyo. Yun yung authority na meron ka. Amen. Hallelujah. Uy, bumalik tayo sa Heavenly Grace. Amen. So, the differences between the man of dust and the man of heaven. Tingnan niyo po. Man of dust. Ang sabi diyan, yung man of dust, living being. Yung man of heaven, life-giving spirit. Tingnan niyo po ha. Man of dust, nabubuhay sa condemnation. Ang man of heaven, si Jesus Christ, na po, ang tinutukoy ko, Jesus Christ, namumuhay siya sa love. Tingnan niyo po kung ano yung, Pastor, ano ba tinutukoy mo? Ito po yung tinutukoy ko. Yung pagkakaiba ng mindset ng tao sa mindset ni God. Amen. Ikaw ngayon na Kristiyano, ikaw ngayon na merong Christ sa puso, kagaya na sinabi po kanina, no po, na merong mga Christ sa puso, ikaw dapat ang makaintindi at makaunawa po nito. Amen. That's why sinabi ko rin po sa SOR, ang sabi po nila, ang kaisipan ng tao ay hindi kaisipan ng Diyos at ang pamamaraan ng tao ay hindi pamamaraan ng Diyos according sa lumang tipan. But in the New Testament, pumasok ang matinding biyaya ng Panginoon, yung grace ni Lord. Sabi ni Paul, you have a mind of Christ right now. Amen. Kaya kailangan yung mindset mo maging mindset ni God. Paano ba si Lord mag-isip at paano ba ni Lord tignan yung mga tao na nakapaligid sa Kanya? Paano niya tayo tignan? Amen. Are you there? O, tignan mo yung katabi mo. Mamaya gaganda tingin mo sa Kanya. Amen. So, ang man of dust, law conscious. Amen. Yung man of dust, law conscious po siya. Batas. Bawal ang ganito, bawal ang ganito, bawal ang ganito, bawal ang ganito, bawal. Ang daming bawal. Are you there? Ang daming bawal. Law conscious kasi ang mga tao. Ano yung mindset ni God? Ang mindset niya, faith conscious. Amen. Ang mindset niya, nakatingin siya sa pananampalataya na meron ka. Are you there? Kaya lahat ng pinapagaling niya, tinatanong niya, according to your faith, you are healed. Amen. Are you there? Wow. Kaya yung grace, ang laki. Napakalawak ng heavenly grace. Ang ating mindset, because of our low consciousness, conscious tayo sa law eh. Ang ating mindset, kapag ikaw lumapit sa tao at ipagpe-pray mo siya, ang first principle or first action mo, ano po ang gagawin? Patatanggapin mo. Amen. Patatanggapin mo. Kanino?
Kay Kristo, syempre. Amen? Lalo't lalo na sa healing, sa deliverance, saan pa? Healing, deliverance, kapag magre-receive ng word, prophetic, kailangan itong taong ton makatanggap kay Lord muna para maranasan niya si Lord. Tama? Amen? Our traditional mindset. No po? Our religious mindset. No po? Ganun po yung una nating ginagawa. First move, patanggapin po natin. Second move, tsaka mo ngayon aayusin. No po? Tsaka mo ngayon ipagpe-pray. Our first move. Kaya lang si God, kakaiba. Si God, malawak ang mindset niya. Hindi siya law conscious. Ang ang tinitignan niya, faith mo, ang tinitignan niya, puso mo. Ilang beses sa Bible na nakita natin, lahat, lagi, puso tinitignan ni Lord. Why? Dahil kung meron lang din lang, no po, na sobrang banal, sila na dapat ang pinili. Kaya lang ang mga tinawag niya, mga hari ng sablay. Amen? David, Bathsheba, Solomon, 1,000. 1,000 ano? Babae? Asawa? Amen? Karapat dapat? Hindi. Kung titignan ng ating pangbatas na kaisipan. Are you there? Amen. Si Paul, mamamatay tao. Jacob, deceiver. Ang dami. Di po ba? Amen? Ngayon, yung mga tao, because of our law, nako-conscious tayo sa batas ng kautusan, no po? Tayo ngayon, nakikita natin yung sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Mukhang hindi ako deserve maging pastor. Di po ba? Amen. Ay, okay lang po, Tatay Roger, gamitin ko yung sinulat niyo po sa akin nung nagpapili ako ng 5 poll. Okay, pumayag si Tatay Roger, thank you Lord. Si Tatay Roger, sumulat siya sa papel. Sabi ko, kung ano yung nakikita mo na calling mo sa 5-fold ministry, sulat mo sa papel, and then why? Then bigay mo yung papel sa akin. So, pagtingin ko, si Tatay Roger, sinulat niya. Okay lang tayo, sabi niya, karapat dapat ba akong maging pastor? Yun yung patanong. Amen. Pero I know no po, na sa puso niya, gusto niyang magpastor. And I know also na maraming standing block sa harapan po natin para hindi po natin mapulfill yung destiny na yon. Nakagustuhan po nating magpastor. Ano po yon? Yung mga kasalanan na nakikita po natin sa harapan natin because of our low consciousness. Amen? Are you there? Hindi natin makita yung sarili natin na karapat dapat tayo kay Lord dahil sa kasalanan. Ang nangyari, naging sin conscious ka ngayon because of the law. Are you there? Nalaman mo bawal pumatay. Nung nalaman mo bawal pumatay, natakot kang pumatay. Bakit? Alam mo nalaman mo, naging batas. So in short, naging conscious ka ngayon. Are you there? Kaya si Lord nakabase sa pananampalataya. Amen? Ano yung pananampalataya? Kapag may faith ka kay Jesus, magiging Jesus conscious ka. At never in your mind na pumasok ang salitang kasalanan. Amen? Ako, this is what I believe. Kapag naisip mo lagi si Jesus, never, walang papasok ni anumang salitang kasalanan na alam mo noon. Buburahin ni Lord sa utak mo yan. Bakit? Dahil lang gusto mong gawin, yung kagustuhang gawin ni Jesus para sa'yo. Amen? Are you there? Kasi Jesus conscious ka na. In love ka na kay Jesus. That's why yung salitang kasalanan, wala na, hindi mo na maisip, hindi mo na magawa. Bakit? Kasi nga kay Jesus ka conscious, hindi sa kasalanan.
Boom! Naintindihan nila ako, Lord. Amen. Next, man of dust has a revelation of punishment. Alam niya na kapag nagkasala siya, ano mangyayari? Parurusahan siya. Takot ang tao. Takot ang tao na magkamali kasi nga pagkatapos nun, parurusahan ka. That's why maraming tao hindi pumapasok sa ministry. Bakit? Tambak ng DA. Pambihira. Kapag ginawa ko yun, hindi ako makakatayo. Kapag ginawa ko to, hindi ako makakatayo. Pag ginawa ko to, hindi ako makakatayo. Pag ginawa ko to, hindi makakatayo. Amen. Kasi ang naging pronta sa tao, bago sila pumasok ng ministry, ito yung mga bawal. Naiintindihan nila ako, Lord. Naging low conscious sila. Babalik na naman ako sa low conscious. Ito yung mga bawal, ito yung mga bawal, ito yung mga bawal. Kaya yung utak natin, ang utak natin nakukontamina. Imbis na si Lord, ng isipin mo, ang naiisip mo, kaya lang baka pag nagawa ko to, hindi ko na magawa yung karapat dapat sa paningin ni Lord. Yes, thank you, Lord. Naintindihan nila ako. Amen. Si God, si Jesus, man of heaven, o man from heaven, has revelation of reconciliation. Are you there? Pag nagkamali ka, ang gusto niya, magkasundo kayo ng langit. Tama? Kabaliktaran. Kapag nagkamali ka, the more na nagkakamali ka, the more na gagamitin kita. For you to know, for you to see, na mahal kita, magbago ka. Amen. Are you there? Dahil walang sino mang karapat dapat sa pulpitong to. At kahit po ako sasabihin ko sa sarili ko, hindi ako karapat dapat dito. Amen. Bakit po naging karapat dapat? Pastor Pero ang tanong, ako ba hindi nagkakamali? Pastor Edwin na po nagsabi, uulitin ko. Kahit pastor, nagkakamali. Amen. So ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na anytime magkakamali ka. Tanungin ko po kayo ulit, kagaya ng unang linggo nang tinanong ko po kayo, sino nagkasala kahapon? Amen. Sino nagkasala nung isang araw? Nagkasala kanina? Di ba? Ilang linggo yun na pag-usapan natin. Pangatlo ngayon, yun yung tanong ko sa inyo before, natanong ko sa inyo ngayon, ginawa rin. Amen. Tama o tama? Ang tanong, may karapat dapat? Wala, dapat. Wala. Pero si God, hindi niya tinignan yon. Sa kabila niyan, mahal ka pa rin niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya hindi natin matakasan ang kasalanan kasi doon tayo nakapokus. Are you there? Doon ka nakapokus, doon ka nakatingin. Kaya ikaw na-stack up ka doon. Hindi ka makaalis doon. Try mo lang, mga kapatid, subukan mo lang, mula umaga hanggang gabi, si Jesus ang isipin mo. I tell you, no po, ang ganda ng araw mo. At sasabihin mo, yung 10 kasalanan na ginawa mo kahapon, baka 2 na lang ngayong araw na to. Bakit? Hindi ka nakapokus doon. Nakapokus ka saan? Kay Lord. Amen! Ano pa po? Man of dust, denominational mindset. Kami lang. Hoy, kami lang. Kami lang ang tama. Tama rin kaya ako? Hindi May punto yung isang yun. Sabi sa inyo, may punto ako Alam niyo yung mga ganon? Amen? Denominational mindset. Kailangan basagin natin to sa isip po natin. Amen? Dakila. Ako api. Mga ganon, di ba? Kailangan may dakila, may api. Amen.
paligsahan to the max. Hindi po paligsahan ng ministry. This is the truth from the Bible. Amen? Ang sarap. Ay, naku Lord. Mga kapatid, ang sarap maging malaya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap maging malaya. Sino po dito napanood yung Braveheart ni Mel Gibson? Braveheart. Napakagandang istorya. Until the end of his life. No po? Itatakwil mo ba yung mo? No. Freedom ako. Freedom! Ang sarap maging malaya. Amen? Kaya lang marami sa atin nakakulong sa box ng kautusan. Sa box ng batas. Kaya hindi tayo maka-go on. Hindi tayo maka-step forward. Amen? Karapat dapat ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, karapat dapat ka. Kung sino man yung gustong maging pastor, magpastor ka, kapatid. Walang haharang sa'yo. Magpastor ka. Amen? Kung gusto mong magpastor ka. Kung yan ang dinidesire ng puso mo, magpastor ka. Pastor, wala naman akong calling para magpastor. Sino may sabi sa'yo? Si Lord mismo, ang naglagay ng desire na yan sa puso mo. Kami naman, nag-start lang din kami sa desire. Hindi rin naman namin ginusto nung una. Pero nung nakita po namin, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Nagkaroon kami ng desire, di po ba? No po? Nagkaroon kami ng desire na magpastor. Pastora and pastor. No po? Ang sarap kaya. Amen. Denominational mindset. Lahat po tayo dapat magkaisa. Kingdom po tayo. Kingdom mindset. Amen. Tanggalin na po natin yung denominational mindset. Pumasok po tayo sa kingdom mindset. Last, has a bad character. Ano po ang man of heaven? He teach the fruit of the Holy Spirit. Tinuturo niya yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? Are you there? Ano po yung sabi niyo po sa akin kanina, Pastora Cherry? Nasabi ko, yan nga po yung pag-uusapan natin. Na ano po ba yun? May nabanggit po kayo, ganda ng word eh. Whereas kung conscious ka na mali yun, and yet, lagi mo pa rin dinideclare na by the grace of God, mabubura yan. Kasi ang grace ni God, nagkamali ako ngayon, righteous pa rin ako, perfect pa rin ako sa harap kanila. Amen. Yan yung grace ni God. Amen. You not deserve, but still, you deserve it. Thank you, Lord. Nakuha po natin, nagkasala ka, pero righteous ka. Nagkamali ka, pero righteous ka. Walang magbabago doon. Amen! Na po, wag niyo po akong mamimisinterpret. Wag niyo po akong mamimisinterpret. Na po, napakasarap, mga kapatid, na magkaroon ka ng mas malalim na pagkakakilala kay Lord. Amen? Next slide. O, diba? Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Adan. Tingnan niyo po, no? Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tingnan niyo po, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat sa kanilang kaugnayan kay Adan. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat ng dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. In short, kapag nandito ka pa rin sa yung mindset kay Adan, ito pa rin ang tinitignan mo, kasalanan, condemnation,
elementary teaching, ito pa rin ang tinitignan mo, hindi ka lalago talaga, kapatid. Mapapahamak ka at hindi ka makakalis dyan. Amen. Now, kapag ikaw umugnay kay Kristo, magkakaroon ka ng buhay. Ano po ang sabi nila? Ano sabi dyan? Magkakaroon ng mabubuhay ang lahat ng nakaugnay kay Kristo. Amen. Naandito ka ngayon kay Christ. Kapatid, naandito ka ngayon kay Christ. Wala ka doon sa earthly man. Naandito ka sa heavenly man. Amen. Are you there? Kaya hindi pumayag si Lord. Gumawa si Lord ng paraan para maayos. Yung first aid done, teka muna, yung authority na binigay ko, nawala. Gusto kong ibalik. Amen. Are you there? Gustong ibalik ng langit yung authority na nawala. Kaya si Jesus bumaba asaman, tingnan nyo po. Bumaba si Jesus asaman, hindi as a spirit. Para makita mo at maunawaan mo na anak, tao, ikaw ang magbabago. Magbabago at magpapabago. Are you there? Hindi siya bumaba as a spirit. Bumaba siya as a man. May flesh. Amen. Amen. Are you there? Bilang tao, para makita mo, sa tao ibinigay yung authority, tao ang gagamitin ko. Malalim o mababaw? Mababaw yun. Mababaw lang. Naunawaan po natin maigi yun. No po? Kaya si Jesus nakisama, nakiayon, nakita nyo, nakisama sa atin, nakita ng maraming tao. No po, si Jesus. Kaya marami sa kanila, sabi nga ni God, sabi dito sa 1 Corinthians 15, kapag nakaugnay ka sa akin, mabubuhay ka. Kapag kay Adan ka pa rin, patay kang bata ka. Amen? Mapapahama ka. Are you there? Are you there? So if we are still under by the influence of our old nature, which is the first Adam, so we cannot understand the grace from heaven. That's why hindi mo maintindihan yung grasya ng langit, yung biyaya ng langit. Sino po dito yung last 2 weeks na pag-aralan po natin ito, na in love ng todo kay Lord? Amen. Salamat sa Panginoon. Sino po dito hindi natuwa? Kakaiba kasi, no? Kakaibang turo po ito. No po? 2 weeks ago, sabi ko, si Lord, kaya niyang magpatawad kahit hindi ka humihingi ng tawad. Grabe yon, diba? Ay talagang hindi nakakatuwang pakinggan. Kung ikaw ay ang lagi mo sinasabi, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Gayong sasabihin ko, kahit hindi ka humingi ng tawad, willing kang patawarin ka ni Lord. Ang daming example. Di po ba sa Bible? Yung babaeng nahuli na nangangalunya, hindi naman humingi ng sorry kay God. Pero pagkatapos gumuhit sa lupa at pagkasabi na kung sino hindi nagkasala, bumato. Ang matindi pa nito, humarap siya sa baba at sinabi niya, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Hindi naman nag-repent. Bartimaeus also, yung bulag. Ano gusto mong gawin? Ano gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko makakita. Okay, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Ayun lang ang sinabi niya, gusto ko makakita. Hindi naman humingi ng tawad. Sister Pe, sabi niya, yung nasa kaliwa ni Jesus, sa cross. Ang sabi niya lang, isama mo ako, alalahanin mo ako sa paraiso. Ano sabi ni God? Ngayon pa man, ngayon din isasama kita. Ang tanong, humingi ng tawad? Hindi. Pero isinama. Ang daming istorya sa Bible.
At ang sinasabi ko po ay hindi po galing po sa aking personal na revelasyon. Galing po sa Biblia mismo. Ang Bible na po mismo ang nagsasalita. Ano po yung grace dito? Ang grace po dito, kahit na maghanap ka ng may sakit sa labas at pinag-pray mo ng instant at gumaling, walang problema. Hindi gumaling, hindi dahil siya ay may kasalanan. Gumaling siya, hindi siya gumaling dahil siya ay makasalanan. No! Marahil baka kaya hindi siya gumaling kasi baka ang healing niya is process. Amen. Are you there? Because of the doctrine na naituro po sa atin before. No po? So patawarin po ako ng mga nagtuturo po ng doktrinang ganito. Na ngayon, sinasabi ko po ito. No po? Alam po natin yan. Pastor Edwin, kung nandito po sana si Pastor Edwin, me, at saka yung iba pong mga kapastoran po natin na nakapag-aral sa Bible School. Grabe. Doon pa lang. No po? Gusto na po naming i-release to. Kaya lang, because of the wrong doctrine na naituro ng marami, naligaw na landas ang karamihan. Hindi naligaw na landas sa buhay, naligaw na landas sa paniniwala. Amen? Kaya karamihan, tingnan nyo po, yung old wine, tingnan nyo po yung traditional and religious part. Pagkakakilala nila kay Lord, masungit. Si Lord hindi nangiti. Si Lord seryoso. Amen? Si Lord seryoso, masungit, hindi nangiti. Yun ang pagkakakilala ng marami. Ngayon, tuturo namin si Lord na marunong tumawa. Si Lord masayahing Diyos. Amen. Kaya parang nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin, church, hindi na po bagay sa inyong elementary teaching. Repentance, puro repentance. Nakuha niyo po, sinabi kanina, ano po, ulitin ko lang, ano sabi dito, therefore, let us live the elementary doctrine of Christ and go on to the maturity. Ano sabi dito, not laying again a foundation of repentance. Oh my Lord God. Hindi sinabi ni Eman verse 6 o chapter 6 in the book of Eman chapter 6 verse 1. Amen. Are you there? In the book of Hebrews chapter 6 verse 1, meron bang nagamit ng Quran dyan? Iisa lang ang Bible na hawak po natin. Ipapasusunog ko tong Bible na meron ko. Hindi pala, papadurog pala. iPad pala tong kapag hindi nagkapare-parehas yung version na meron tayo. Kahit ESV, NLT, NIV, King James Version yan. Iyan din ang tinutukoy niyan. Tama? Amen? Kaya ako po, sinasabi ko po ito sa inyo. Amen? Matagal tayong nakulong, matagal tayong hindi nailabas sa box. Kaya hindi mo makita yung sarili mo, wow, gagamitin pala ako ni Lord, wow. Amen. Kaya ikaw hindi ka makalabas, baka mamaya magkamali ka. Hindi ka makapagpalayas ng demonyo, baka mamaya magkamali ka. Hindi ka karapat dapat. Amen. Ikaw pwede kang gamitin, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, bukas makalawa, makakapagpalayas ka na ng maraming demonyo. O, bakit bukas pang makalawa, pastor? Di ba ngayon na lang? Ngayon na. Amen. Are you there? So tayo po ay under na, we are, tingnan niyo po if we are still under by the influence of the old nature, which is the first Adam, we cannot understand the grace from heaven. So we are still under the law. So Christ Jesus says in His Word, tignan nyo po last slide, kapatid. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new the old has passed away. Behold, tignan nyo po behold, the new has, verse 18, all this is from
Eman. Nakita nyo, Eman ba nakalagay? Hindi po. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the mystery. Mystery ba? Hindi. Ministry of reconciliation. Amen. Ayaw niya ng ministry of condemnation. Ang sinasabi niya, ministry of reconciliation. Ang gusto niya, bati-bati tayo lahat. Bati-bati. Ayaw niya ng away-away. Ana? Are you there? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi, bati tayo ha. Walang away ha. Amen. So in short, wala sa mindset ni Christ, wala sa mindset ni Lord ang mag-away-away. Ang gusto niya, magkabati-bati. Ang gusto niya, maayos. Amen. Amen. Ang tanong, ang turo po sa atin kapag sinabing 2 Corinthians 5:17, ano po usually na lumalabas? Tingnan niyo po out of context talaga yung iba. Tingnan niyo po, tinutukoy Therefore, if anyone, ano po sabi? If anyone, tingnan niyo po, is in Christ, he is, ano po sabi? Is in Christ, ano po, ulitin ko, he. Ano sabi nung una? Therefore, if anyone, tumukoy po yan sa tao, hindi sa pagkatao. Are you there? Ang turo po ng marami, tumutukoy ito sa pagkatao ng tao. Kapag ikaw nakipag-isa kay Kristo, tingnan niyo po, isa ka ng bagong nilalang. Ang mindset, ang turo isang bago ka ng nilalang. So in short, ikaw mismo sa sarili mo, inside, tingnan niyo po, inside, kailangan magbago ka. Pero ang tinukoy niya, person. In short, wholeness. Ang tinutukoy po dito. Hindi lang po panloob, pati po buo na ikaw. Amen. Bago ka. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Huwag mo sabihin magbago ka na. Sabi mo sa kanya, bago ka na. Sino po dito nakipag-isa na kay Christ? Kapag mindset mo na ikaw at si Lord ay iisa na, kinasal na kayo. Di ba yung, di ba? Amen. Sino dito kinasal na? Sarap ng feeling. Tignan mo, kinikilig, wala pa naman. Mami, sino pong mga nakaranas ng kasal? Yan. Ano sinasabi ng pare o kaya ng pastor? Ano sinasabi? Ang dating dalawang laman ngayon ay isa na. Tignan nyo po elementary teaching. Si Lord ay iyong Diyos at ikaw ay kanyang anak. Usually sinasabi ikaw ay kanyang lingkod. Ikaw ay kanyang alipin. Tignan nyo po Palalimin natin. No po, si Lord hindi babalik para sa kanyang mga servant. Hindi siya babalik para sa kanyang mga lingkod. Babalik si Lord para sa kanyang asawa. Narinig? Hindi. Ngayon pa lang narinig? Yes. Amen. Tinuro ni Jesus. Hindi po ba? Ano sabi ni Jesus? Ang talinghaga ng mga 10 yung mga babaeng ikakasal. Habang sila ay naghihintay sa lalaki, kailangan, yung langis ko puno. Naubusan ako ng langis. Ay, punta ka dito. Kaya yung langis. Yung mga ganun, di ba? Nabasa niyo na po? Babalik. Sino po tinukoy doon? Si Jesus. Sino po yung mga asawa? Tayo. Amen. We are the bride of Christ.
And nandito na po tayo sa end time generation. Amen? Pabalik na po si Kristo. Ang tanong, mananatili ka pa rin bang servant ni Lord? Pumasok ka naman sa bridal revelation na ikaw ngayon ay asawa ni Lord. Nung nakipag-isa ka sa Kanya, He is your groom and you are His bride. Amen. Amen. Bride tayo ni Christ. Di ba ano sabi ng Revelation? Babalik ako para sa aking mga asawa. Sa Hosea chapter 2 verse 19, I think. Buksan natin para mas malinaw. Hosea. Hosea 2:19. And I will be your betrothed dito, no? I will betroth you and I will betroth you to me forever. Ang sa ibang version kasi, I will be your husband forever. Amen. NLT version. May ibang version ka pa ba dyan? Anong na dyan? King James nga, try mo. Kapatid. Ayun lang, nawala ang King James. New King James, I will betroth you to me. Ay, ano din? Ano po? Ayun, ikaw ay aking magiging, ano nga? Binigay na sa akin. Hosea 2:19. Ano sabi ng Hosea 2:19? Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman. Ang sarap! Amen. Wow! Now, kapatid, tingin po kayo sa akin saglit. Ito ang tanong. I will make you my wife. O ito, NLT version. I will make you my wife forever. Oh my Lord! Kapatid, baguhin mo na yung mindset mo ngayon. Sabi ni Paul, iwan mo na yung elementary teaching. Pumasok ka ngayon sa mas maayos na prepare ni God. Hindi mo kaya yung elementary teaching. Kapatid, may hirapan ka sa elementary teaching. Ano po ba yung mga nasa elementary teaching? Hindi ka marunong magbilang. 1 time is 1, ano? Di ba, naalala ko si Eli? Ano to? Yung ano kasunod ng 10? 11, di po ba? 2 1. Ano yung 2 1? Di marami. Hindi, ano tawag dyan? Ano yung sabi? 2 1, di marami. No? Yun lang. Ang hirap ng elementary teaching. Gaganong-ganon ka doon. Tama sa multiplication table. Gaganong-ganon ka. Bilang-bilang ka. Y sub 2 times X sub 1 equals putok ulo mo. Amen. Are you there? Pumasok ka ngayon, sabi ni Lord, may hirapan ka. Kasi nga, nakikita mo yung kasalanan, na-enjoy mo yung kasalanan, hindi ka makalis sa kasalanan, nahihirapan ka, sige, papakilala ko sa iyo yung grace. Papasok kita sa grace, ipapasok kita sa mas malalim na revelation para mas ako makita mo, para hindi ka na mahirapan. Kasi bakit? Si Lord, nakikita mo. Amen. Di ba ang lalaki hindi makapambabae kapag katama niya? Amen. With the way. Di ba kapag lagi mong kasama asawa mo, no po? Yung magiging partner in life mo, good revelation. Sabi ni Army, good revelation, pastor. Hindi po ba?
Amen. Hallelujah. Sino po dito may asawa ka, panatag ka? Yung asawa mo kahit nasa malayo, panatag ka. O, diba? Panatag. Panatag ka. Diba? Amen. Pero kapag, lalo na kapag kasama mo, diba mas panatag na panatag ka? Amen. Are you there? Ang sarap kaya ng ganun. Amen. Ako, tuntua ako kapag si Kim kasama ko lagi. Pakiramdam ko, protektado ako. Amen? Baliktad no? Protektado ako. No po? Wala na akong ibang makitang maganda sa paningin ko, kundi siya lang Diba? At kasyang-kasya sa puso ko yan. Kita niyo naman, height na height pa lang niya, di ba? Kasyang-kasya na. Peace. Di po ba? Amen. Mahal na mahal tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Ayaw niyang mahirapan ka. Ayaw niyang pahirapan ka. Amen? So, musician, okay lang? Are you there? Meron pa tayong 2 linggo, I think. Sabi ko kanina, si Lord tinuturuan tayo kung paano natin tignan yung ibang tao, kung paano sila tignan ni Lord. Amen? At sabi ko rin kanina, napakahirap nun. Alam niyo po, isa sa natutunan ko sa mga pangyayari sa aking buhay, na po, pagdating sa mga tao din na nakapaligid sa akin, sinisiraan nila ako, sinasabi nila yung mga against, mga word na hindi totoo sa akin. So, ako mismo nagugulat ako. Pero never. Kaya alam ng mga nakakasama ko yan. Ito, once a week nagmi-meet kami. Si Sarah, si Dick, si Micah, sino yung isa? Si ate mo. Nagmi-meet kami. Tapos dumadating kami sa punto ng kwentuhan na alam niyo yung mga medyo personal na. Pero sila alam nila na never in my mouth na magsabi ko ng against dun sa taong yon. Na kahit gumawa sa akin ng mali yun, hindi ako magsasalita, wala silang maririnig sa akin. Amen? I know in my heart, kasi iba rin sila tignan ni Lord. Napakahirap. Napakarami sa paligid natin. Hindi gusto ginagawa natin. Hindi gusto mga sinasabi natin. Kasi ako po, sa totoo lang po, ang revelation po na binigay po ni Lord, ang mandate po na binigay ni Lord sa atin po, sa Far Life at saka sa Lost and Found and SOR, reforma po. Pagbabago po ng takbuhin ng bawat simbahan at takbuhin ng relasyon natin sa Panginoon. Amen. Reforma po ang dala po natin. Maraming tao hindi nakakaunawa, hindi naiintindihan. Because of the traditional way. Traditional po kasi. So ngayon sinasabi ko po sa inyo, eto po tayo. Amen. Gusto ko pong tignan ng lahat kung paano sila tignan ni Lord. Pag-pray po natin ngayon yon. Na Lord, teach me how to love like yours, Lord. Turuan mo akong magmahal kung paano ka magmahal. Kasi kung pag ako, lahat ng taong to i-unfriend ko sa Facebook. Amen? Lahat ng taong to i-unfriend ko. Lord, teach me how to love like yours. Para lahat friend ko. Sabi ni Lord, ang ministry na binigay niya sa atin, ministry of reconciliation. So gusto niya bati-bati. Ayaw niya na nag-aaway. Amen? Ayaw niya na hindi nagkakaisa sa pananampalataya, hindi nagkakaisa sa paniniwala. Huwag na tayo magkaisa sa yung prinsipyo kasi yung prinsipyo na yan, prinsipyo, nakakaano yan nakakatibag ng magandang samahan yan Doon na lang sa pananampalataya at paniniwala, sa katotohanan, doon na lang po tayo magkaisa. Amen.
sa katotohanan ng sinasabi na lang ng Bible. Amen. Meron ba, gusto ko lang po maging honesto, meron po ba dito, hirap na hirap kang mahalin yung tao kasi nakagawa sa'yo ng masama? Ang hirap mag-release ng forgiveness, ang hirap mag-release ng grace sa taong yun kasi nagkamali siya sa'yo. Is there anyone here tonight? Nahihirapan ka? Yes, may mga tayo. Yes, salamat. Salamat po. Salamat sa mga honest. No po? At lalo't lalo na kapatid mo sa Panginoon. Amen. So tonight, pwede ba tayong tumayo lahat? Mahal na mahal tayo ni Lord. Ayaw kanyang pahirapan. Kung may mga tanong po kayo sa mga naging lesson po natin, pwede nyo pong isulat sa papel, ibigay nyo po sa akin o kaya kay Brother JC. Ano po? Iano po natin yan. Pag-uusapan po natin ang mga tanong na yan. So ngayon po, simple lang ang prayer po natin. Lord, bigyan mo ko ng puso na kagaya mo. Gusto kong mas lumawak pa ang aking pagkakakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Teach me how to love like yours, Lord. Ang dami, Lord God. Dami nagsalita ng against sa akin, nakagawa ng masama sa akin. Right now, Lord God, titignan ko sila kung paano mo sila tignan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sige lang po. Close your eyes and meditate. Isipin mo yung mga tao na yon. Mamaya malalapitan mo na yan. Pag-uwi mo, lalapitan mo na yan.